ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning po ulit mga kapuso. Ngayong araw nga inaasahang maglalandfall ang Typhoon Glenda. Base sa forecast track ng The Weather Company, unang makakaranas po o maglalandfall yung sentrong bagyo dito sa may probinsya ng Albay o kaya dito sa Sorsogon. Pero yung ating area of uncertainty, mararanasan din po yung malakas na hangin dyan sa may probinsya ng Catanduanes hanggang dito sa may Northern Samar. So ito po ay posibleng mamayang gabi o hapon tatama sa kalupaan sa unang pagkakataon. Dadaan po yung sentro dito sa may probinsya ng Camarines Sur, malapit din dyan sa Camarines Norte. Dadaan dito sa may southern part ng Quezon, bago tumawid ng Laguna, probinsya ng Laguna, Rizal, at dito po sa Metro Manila. Yan po ay bukas na ng hapon. At pagkatapos, pagtawid dito sa Metro Manila, dadaan ng Manila Bay, diretso ng Bataan at Zambales provinces, bago dumiretso uli dito sa may West Philippine Sea. Yang pinakikita nating track mga kapuso, yan ay kung hindi magbabago ang galaw at lakas nitong bagyong si Glenda. At maging I am ready naman po sa malalakas na pag-ulan. Kitang-kita natin yung mga kulay pula at kulay dilaw na kulay dito. Ibig sabihin po, yan yung malakas na ulan na gumagalaw, dala-dala yan ng bagyong si Glenda. So, sakop po niyan ang Bicol region, itong halos buong Visayas, lalo na yung eastern section. May pag-ulan sa western section ng Visayas at dito sa may Mimaropa at dyan sa Calabarzon. At dito po sa Metro Manila, unti-unti pa lamang na magkakaroon sa mga pag-ulan. At dito nga sa ating Metrovision, umaga, mababa yung chance ng pag-ulan kahit po may signal na dito sa Metro Manila. Pagdating ng hapon hanggang sa gabi po yan, ay tataas na yung posibilidad ng pag-ulan. At tuloy-tuloy na po yan habang lumalapit yung bagyong Glenda dito sa ating lugar. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Manatiling nakatutok dito sa Unang Hirit para sa latest kaugnay ng bagyong Glenda. Maraming salamat, Mang Tani.